mahigit ang kanyang kabutihan sa buhay natin. Bago tayo mag-ito, tayo muna yung manalangin. Father God, kita niyo Panginoon sa napakagandang umaga po na ibinigay niyo sa bawat isa. Sa lahat, sa patuloy na blessing na natamasa na yung Panginoon sa araw-araw. Kung sa lahat mag-ingat mo Panginoon at pag-ibig na patuloy na kumigil sa bawat isa. Pero siya lang po pinakamataas na papuri at pasalamat tayo mga Jesus. Amen. Okay, tuloy-tuloy series natin sa about born to bless. Ito sa akin ay tinatawag po pinanganak para sa pagpapala. Okay, salamat sa Lord sa bagay pinagpala tayo ng Panginoon. Tama ba? Sino pinagpala sa ngayong umaga? Lahat ba pinagpala? O baka pinagpala? Okay, salamat sa Lord sa pagkatalaw ko po na hindi lang pagpapala, kundi kasama rin ang pagpapala. Iba yung pagpapala sa pagpapalo Iba yun. Salamat sa Lord sa pagkatalaw ko po na tayo po na natin pinagpala ng Panginoon sa kabutihan sa buhay natin. Kaya nga, sineselebrate natin ng buwan kasi nagsiselebrate tayo ng Pasko. Hindi naman, kumbaga, buong mundo yata na-celebrate naman tuwing ganitong season. Na December season talagang masabi natin na lagi natin sinasariwa ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. O lagi natin inaalala na may Diyos na patuloy na nagbigay sa atin ng liwanag. Sa gitna ng madilim na landas, may liwanag na tumatanggap para ikaw ay hindi makakawala. Okay, salamat sa Lord at magbabasahin ako sa inyo na bago tayo mag-umpisa. Sabi nito ay ipinanganak para sa pagpapala. Ay nangungulugang ikaw ay nilikha na may layuning tumanggap at maging daluyan ng pagpapala mula sa Diyos at sa mundo. May kakayahang dumami, mamuno, magparami at ipasa ang pagpapala nito sa susunod na henerasyon na nagpapahiwatig na isang buhay na puno ng kabutihan, karangalan at pagiging biyaya sa iba ayon sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Sa akin ng Diyos o nang binigyan din na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos at binigyan ng utos na dumami papakita na ang pagiging mapagpala ay bahagi ng ating pagkatao. Tayo ba ay talaga ang pagpapala dahil sa bahagi ng pagkatao? Tama talaga. Iba-iba kasi ang Pinoy, no? Ang Pinoy talaga, grabe, iba sa itong lahi. Very hospitable ang Pinoy, akala niyo ba? Ang Pinoy kasi pa lang, simple na, no? Pero grabe sila. Kumbaga, mas hindi naman lahat. Ang Pinoy kasi marunong siyang magrespeto, marunong siyang magpasalamat. Yung ibang mga tao, hindi naman lahat, pasalamat wala. Wala ka malang matanggap na salamat sa hindi naman wala. Ang mga tao talaga, kahit pasalamat, sabi ko, wala talaga. Pero siguro dahil hindi sila naturuan o baka ganoon talaga yung nature niya. Pero salamat sa Lord sapagkat ano ba talaga ang layunin ng buhay natin? Itong layunin ng buhay natin. Ibig sabihin lang yung buhay ay may mahalagang vision. Hindi lamang para sa sarili, kundi para maging daluyan ng biyaya o channel of grace or blessing na may kakayahang magbigay ng pagpapala sa iba tulad ng pagmamahal, kapayapaan. Ulitin ko lang, ibig sabihin na yung buhay ay may mahalagang vision, hindi lamang sa sarili, kundi para maging daluyan ng biyaya. At may kakayahang magbigay ng pagpapala sa iba tulad ng pagmamahal, kapayapaan at pag-ulan. Ito ay isang legacy o pamana na ipinapasa mo mula sa Diyos patungo sa iyo at mula sa iyo patungo sa iyong mga anak at apo at nagpapatuloy sa pagiging biyaya sa mundo. Kaya dapat maging consistent tayo. Pero ang tanong, ano ba talaga? Ang tanong ay ito. Ano ba talaga ang mensahe ng Pasko sa buhay natin? Dapat ang mensahe niya. Siguro very familiar sa inyo kung sinabing Pasko kasi grabe. Birit ko muna sa atin yan, hindi na maiwasan yung pagbibigay, yung pag-asa, yung pag-ibig na patuloy natin tinatama sa atin. Kumbaga birit ko muna siya, pero may mga tao pa rin minsan nakakaligtaan pa rin nila. At marami nagsasabi na kilala ko nga si Jesus, kilala ko yung karabangitas. Pero minsan meron pa rin dalawang isip. Hindi pa rin nila naunawa ang ulit. Ang mensahe ng Pasko ay umikot sa pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Nadala ng pagsilang ni Jesus na nagpapaalala sa atin na tularan ang kanyang pagpapakumbaba at sakripisyo sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, pagmamahal na walang hinihintay ang kapalit at pagiging liwanag sa madilim na mundo. Ito ay pagulita sa pagdating ng dakilang liwanag
at magandang balita na nagbibigay inspirasyon na maging mabuti, maging gusto kapwa tulad ng ginawa ni Kristo. Kaya si Jesus talaga ang ating kwan kumbaga sa talaga yung halimbawa natin sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga yung meron tayong pag-asa. Sino dito ang nawala ng pag-asa? O lagi na lang umaasa sa mga walang pag-asa, sa buhay na lagi yung paasa. Ayos ba? Mabuti pa sa ibang lugar may pag-asa. Mabuti pa yung leader may pag-asa. Weather forecast. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang pag-asa ay umaasa lamang sa totoong may pag-asa na walang iba ang ating Panginoon. Kaya nga pag may Pasko, may pag-asa. Kaya next, sana si Sir. Huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil hindi naman talaga puso ng Panginoon. Sabi rin ng pag-asa, kapag sila ni Jesus ay nagdadala ng ganap na pag-asa sa katawan. Kaya nga may pag-asa talaga Ang lumabay kasi wala ng pag-asa, kumbaga wala na, lumabay na talaga. Kumbaga nga sabi natin na wala nang sino mang gagamitin para muli pang magkaroon ng pag-asa. Masalamat na lang sa Lord dahil yung sa pamagitan niya, nagkaroon muli ng pag-asa ayaw walang inasahan. Yun po pinakamaganda sa atin. At ang pangalawa ay kapayapaan. Dito minsan marami talaga walang kapayapaan sa buhay. Kahit na may pagkain na, hindi pa rin payapa. Kahit may pera na, hindi pa rin payapa. Ano kaya nagiging problema? Siguro, sa utak niya, wala na talaga payapa. Kaya naman talaga, kapayapaan, nag-aalay ng kapayapaan ang mensahe ng Pasko sa bawat puso. Dahil kung may Kristo ka, dala kasi ng Panginoon yung pag-asa Dala ng Panginoon yung pag-asa, yung kapayapaan. Pag may Kristo ka, mayroon ito. Hindi ka talaga pwedeng wala. Kaya maganda talaga sa aming Panginoon. At ang pangatlo ay yung tinatawag na pagmamahal. Sino rito walang pagmamahal? Lahat ba mayroon? Kasi bakit kinatay yung puso ba ito kung walang pagmamahal? Diba? Paano nangyari? Okay, so salamat sa Lord sapagkat yung pamahal talaga yung may pagmamahal sa ating mga buhay. Dahil yung puso ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi nag-umiikot ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dahil pag wala ito, hindi magiging buwang lahat. Kaya na maganda yung may pagmamahal. Ito ay tungkol sa walang kondisyong pagmamahal ng Diyos. Pag walang kondisyon, anong tawag doon? Unlimited? Unlimited rice? Kasi kung ito ay pagkain, walang tigan na kaya mo. Kaya pag-ibig talaga ng Panginoon, pag walang kondisyon ito Kaya nga, tinatawag sa unconditional love. Siguro kasi wala sa pinipiling tao. Kahit mayaman ka man, kahit mayroon ka man, kahit wala ka ng damit, mamahalin ka pa ng Panginoon. Kasi unconditional siya Wala sinasabi na mamahalin kita pag bilihan mo ko ng ganito. Hindi ganoon ng Panginoon. Basta pag nagmahal siya, lahat pare-parehas. Tingnan niyo, pag nagulan, may pinipili bang Lord? Wala. Kung nagpila, may pinipili ba? Lahat. Pwede. Kaya nga, sa Panginoon kasi lahat gusto niya, pantay-pantay tayo lahat. Pero dahil minsan, sa tao kasi minsan talaga may comparison. Diba? Pinukumpara. Pero sa Lord kasi hindi siya pwede magkumpara kasi pare-parehas ang tingin natin. Tingin niya sa ating lahat. Kaya sabi rito, ang pag-ibig na dapat natin ibahagi sa iba. Yung pagmamahal na meron tayo na natagawa sa Panginoon, dapat mabahagi din natin sa iba. Pwede ba yun? Kaya nga sinabi nga sa John na love one another and love another one. Diba? Dahil sino ba talaga unang pumili sa atin? Tayo ba? Hindi naman tayo unang pumili sa atin Si Jesus mismo ang unang pumili sa atin. Kaya sa sinapupunan ka pala ng nanay mo, ilang milyon kayo mo sila na tumatakbo, ikaw lang nabuo. Kaya napakaswerte mo. Ganun po yung pinamagana. Sa umpisa pa lang, panalo ka na. Wala ka nang taro doon. Dahil nanalo ka na Ikaw na yan Kaya nga sinapupunan pa lang ng nanay mo, alam mo ng Panginoon magiging future mo. Kung gusto ka talaga sa kanyang kalooban. Yun po yung pinamagana sa akin. At ang pangapat is yung mapagpakubaba, humility. Tularan sa Jesus na pumaba at sumunod sa kalooban ng Diyos kahit mahirap. Ayan, ito napakahirap naman na ginawa ng Panginoon sa krus ng Calvary. Ikaw ba naman ipako sa krus? Lagay pa ng tira sa ulo? Ay grabe. Kung sa atin lang, di atin kayanan yun. Pero dahil nga sa pagpapababa ng Panginoon, di ba nalala yung sinabi ng Panginoon na sobrang sakit baga ng kayang naranasan experience. Anong sabi niya na ilayo mo sa akin ang sarong ito, di ba?
Pero hindi ang kalooban ko ang musunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Kaya napakahirap sa sitwasyon na ito na magiging tao na yung Espiritu bagay sa tao pa. Masakit dahil na physical na naramdaman mo kayo siya eh. Pero dahil sinabi ng Panginoon, hindi pa rin kayang kalooban na masunod ang kalooban pa rin ng Panginoon. Masunod sa kanyang buhay. Kaya yun po pinamaganda. Yung sacrifice. Alalahanin ang sakripisyo ni Kristo at maging handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Kaya ba pag kayo nagbigay, may hinihintay kang kapalit? Siyempre mayroon. Kahit sabihin natin sa ayaw sa hindi, eh dapat mayroon. Diba? Mas lamang ang mayroon sa wala mo. Mas lamang. Dahil ang tao kasi, iba eh. Magbibigay ka dyan. Okay na yun isang beses, wala yung maraming beses. Kasi wala ka namang kahit ang masakit ko kasi dyan, binibigyan mo na binibigyan, kahit thank you, wala. Magbibigay ka pa ba? Di ba? Pero ibang sinasabi nito ng Lord, di ba? Sabi niya nito ay, handa magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Ano ibig sabihin nun? Sakripisyo. Kahit masakit, sige lang. Pero kung isipin mo talaga yung sa kadawang tao ba, yung minta na makatao talaga, eh talagang hindi mo magawa. Pero kung ikaw ay sa medalya ng Diyos, nasa sakop ka ng mangyayari ng Panginoon, eh walang imposible sa iyo. Sino mga sa akin? Wala, dahil ang inisip mo, papasama mo lang sa hindi, wala akong makialam sa kanya, ba sa Panginoon, panalo mo. Di ba? Kasi nga nasunod mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Ayaw ka niya magpasalamat, basta ang malaga, binibigay ko yan dahil sabi sa akin ng Panginoon. Okay. Dahil hindi ka man niya as in ganun pinapansin o ganun pinapasalamatan. Pero sa Lord, ang kalooban mo is talagang usong sa tulungan o yung kanabaga, yung may mahal ka talagang tumulong sa kanya, hindi mo na iniisip ito. Basta ang malaga ay magpatulungan mo siya. Yung mabitin mo siya. At yung pagbibigay. Ang tulad ng diwa ng Pasko ay sa pagbibigay mula sa daw? Mula saan? Mula sa bulsa, mula sa puso. Hindi naman galing sa bulsa, no? Sa puso naman talaga. Dahil kung ano ang tinitibok ng puso, ano nga? Kung ano mo bibigay, kaysa namang dito o puso. Bakit hindi ba sabi niya? Di ba naman puso, no? Kaya minsan ay may magkakamali na. Masalamat sa Lord sa pagkakalang ko po na tayo mula tayo pinagpala ng ating Panginoon. Kaya huwag kayo magsama magbigay. Kung gusto nyo talaga na kayo magpapalain ng Panginoon, ito yung sikreto. Magbigay ka hanggang kaya mo. Hanggang kaya mo lang ha. Pero pag hindi mo na kaya, huwag ka na magbigay. Eh wala na, hindi mo na kaya eh. Pakapilitin mo sarili mo eh. Wala na. Pero talagang ikaw ay meron, huwag kang magsama magbigay. Dahil the more you give, the more you receive. Diba? Dahil binuksan mo yung pagpapala, ay tuloy-tuloy yan, dahil binuksan mo yan. Kaya ikaw nagbukas, yung tubig na yan, walang tigil yan, pag bumuhos yan, hanggang masakit pa yan. Pwede yan yung pasoy yan, hindi nasira. Grabe yung baha, na-experience ulit sa katawan. Ngayon naman natin ang baha na malapit na matulong yung blood control. Malapit ang mapa blood control lang. Grabe yung baha ito. Pati damay, kaya sinain. Grabe no. Sino ang express ito ng ganun ba na kalipas na wala namang wala? Within 2 hours lang yan. Pero grabe ba? Kaya nga masasabi natin na grabe talaga. Ayaw mga yan. So, makakilihan natin ng tibay pala. Yung tatag. Kaya kung siguro kung may nagagawa ko kung may ano ito, di ba? Kung may nang gawa ko, maaaring masisira. Pero salamat sa Lord sa ating protection niya, mas talagang masabi kong patuloy yan yan, hindi na mabaho sa atin. Kaya nga iba talaga kung may Panginoon kayo, pag-iingan niya, yung gabay niya, talagang mayroon sa atin. Kaya magbigay kayo ha, sa mga inaanak niyo, huwag yung hindi po hinibigyan, magagalit sa Lord. Magagalit ng mga inaanak niyo, sabihin ito walang bitan, hindi nakatilong. Di ba? Kaya ihanda nyo na, dahil malapit ang 25, sa ilang araw 24 na, ilang araw, ready na kayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam ko po na yung Pasko na yan talagang magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating mga buhay. Sabi nga, sa madalang salita, ang mensahe ng Pasko ay isang paalala na ipamuhay ang mga aral ni Kristo sa araw-araw na maging simbolo ng kabutihan, pag-asa at pagmamahal sa mundo. Diba? Kaya napaka-importante yung yung pag-asa.
Kasi pag walang pag-asa, hindi natin alam kung kano kalakas ang bagyo. Diba? Pero ibig sabihin ka naman, ibig sabihin tayo ay umaasa na kaya tayong protektahan ng Panginoon, na kaya tayong ingatan ng Panginoon sa anong oras ng Panginoon. At yung pag-asa na yun, yung mula dyan sa atin na hindi tayo malatakot. Dahil mayroon tayong inasahan sa Panginoon. Yung pinakamaganda sa atin. Tayo may pag-asa, ay una ay yung siguro ng kabutihan, pag-asa at pagmamahal sa mundo. Kung mahal natin ang mundo, kailangan tayo ay mayroon. Kumbaga, mayroon din tayo tinatawag na kung ano yung sinasabi, kailangan natin is masunod. Ang Pasko ay tungkol sa pagsilang ng Yesus na binabanggit sa Biblia sa mga talata tulad ng yung binasa natin kanina sa Mateo na ang Diyos ay kasama natin. God is with us. Sa Matthew 1 verse 23, pag sinabi God is with us, sumasa atin ang Diyos, manatakot ka ba? Hindi ka na manatakot. Dahil sumasa iyo ang Panginoon. Saan ka man pumunta, at ang sinabi niya sa Matthew 28 ba yan sa last verse, na ako kasama niyo kahit sa dulo. Yun ang pinakamagandang pangawa ng Panginoon sa atin. Na kahit saan ka man pumunta, kahit sa dibdib mo ng lugar yan, kasama mo ang Panginoon. At kailanman, hindi ka ng Lord iiwan ni pababayaan mo. Pero ang tulungan ng nakalang mga bagay, hindi mo talaga bisa maiwasan mo. Kung natulungan ka na kasi iba na tayo. Alam mo kay Sister, kay Pastor Ice, grabe. Yung bahay mo, mamuntik muntik na mabuwal ang bagyo, grabe. Muntik na baka ng hangin, ay kala na makikita mo yung kabilang bahay mo ay natatabunan ng malaking buro ng kahoy. Kaya natulungan ka talaga. Hangin pa ka lang, kung gusto ka na sa hangin, parang hindi mo na alam kung saan ka lulugar eh. Pero sa buhay ko, ang pinaka-express ko talaga na ito lang ha. Yung bagong si Frank, hindi ko talaga makakalimutan yan. Yan talaga tumataas sa isipan ko sa lakas ng bago na yan. Na mula at kantra, tuminungaan, pakas ako. Lakay ka pa na kami. Simula alas 10 ng bata, hanggang mabot kami siguro ng mga alas 5 ng hapon lakad. Ikikita mo yung milyon ng magaro. Tapos yung mga padaduray nagkakasira ng mga bunga ng mga mangga. Patitilas ko yan. Patitilas, wala akong sinilas. Sa lakas ng hangin na hindi ba? Hindi ka na. Kung kasi ang experience mo kasi doon, grabe malakas ako, tapos pasang-basa ka pa. Okay, ka. Kaya sabi ko, kakayanan na natin. Marami naman kami eh. Kung kailan mo mag-isa ako. So, kaya natin yan. Pero salamat sa Lord sa pagkasya, pag-iingat ko ganyan. Kaya yung mga bago dito na minsan na-expert ko, ito sa expert ko natin. Yung halos ng puro ng tao ay magkusinahon. Ay grabe yung mga pagkabato niya. Na pag kumikip ang hangin ay dihiga ka. Dahil delikado ka, baka itinapon ka eh. Kaya nga sa mga experience na ay doon tayo nagkakaroon ng lakas. Nang baga yung tulungan mo sa bagyo ay talagang masabi mo. Hindi mo talaga maiwasan yun. Pero salamat tayo sa pagkat ganyan man, yung mga nagiging part ng buhay natin na kailangan talaga is magtiwala sa atin. Kaya yung mga experience sa buhay, hindi talaga makakalimutan natin. Lahat ng dito, hindi nga ng Panginoon, tinulungan ka ng Panginoon, hindi mo makakalimutan. Ang sabi nga rito, Emmanuel, at makikita mo sa Luke 2 verse 11, isang nakapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Binigyan din ng John 1 verse 14 na ang salita ay nagkatawang tao na naan sa atin. At ang sa John 16 na ang kanyang pagdating ay patunay ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, nagbibigay daan para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa Matthew 1 verse 23, ulitin ko lang na ito, ang dalaga ay magdalang tao at mga anak ng isang sanggol na lang at tatawagin nilang Emmanuel. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Kaya nga pagkasama talaga ang Panginoon, napakaganda ang buhay mo. Dapat araw-araw kasama natin si Lord, no? Sinong araw-araw dito kasama yung Panginoon? Kasi yung mga araw kasi na si Lord kasi minsan, kung sa totoo lang ha, may mga tao kasi na paglito kasama lang si Lord. Tama. Pag hindi ligo, hindi wala Lord. Wala. Tama yung sinabi ng pastor na, di ba yung ilaw? Kapag ang ilaw kasi ay ikaw ang nauna, ang tama ako. Subukan mo humarap sa ilaw. Ano kung makikita mo? Di ba? Di ba yung shadow niya sa likod? Pag nakatalig mo kasi ilaw, ibig sabihin makikita mo yung anino mo, doon ka susunod. Pero pag ikaw ang nakatingin sa ilaw, hindi mo makikita. Ang ilaw ang susunod sa iyo. Yung po yung pinakamaganda sa atin na dapat ang Panginoon ang lumalubra ng buhay natin.
Hindi talaga dapat tayo ang nangunguna sa buhay natin. Kasi pag tayo ang nangunguna sa buhay natin, mayroon kasi itong maaari tayong bumagsak o maaari tayong mapahama. Pero pag sure ka siya nangunguna sa buhay natin, hindi tayo mamipigure sa buhay natin. Bakit maraming napapahama? Maraming nabipil sa kanilang pangarap. Alam niyo kung bakit ang kulang? Dahil kasi nangyawala ka nila sarili. Imbis na sila nangunahin, wala. Imbis na yung ma-exam, imbis na mag-pray muna, wala pray. Asa natin sa cellphone. Diba? Minsan madali lang kasi ngayon eh. I-google mo lang yan. Alam na natin yan. Diba? Pero dapat talaga, kailangan ang Panginoon pa rin ang mauna sa buhay natin. Siya naman talaga ang ating magiging priority sa buhay natin. Kasi nga, pag hindi natin nagiging priority ang Panginoon sa buhay natin, mahihirapan at mahihirapan. Kaya yun po pinamula sa atin. Lagi natin priority ang Panginoon sa buhay natin. Ano sabi nga sa Luke, bukaya ulit, sa 2 verse 11, sapagkat ipinanak sa inyo ngayon ang isang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon sa lungsod ni David. Kaya nga, pag ipinanganak, sobrang sayang mo nun. Subukan mo lang na ikaw ay manganak ko ng baby nyo. Very excited kaya. Excited tatay, pero yung nanay hindi excited. Tama. Sabi na, sakit pa yung hirap. Kaya, mabuti ka na nagtawa-tawa. Ikaw, ako hindi ka masakit. Diba? Diba, di ba na yung hirap, no? Mabuti na yung tatay, nagkasaya, magkakaroon ng anak, pero yung nag-aalala, makasakit. Ganun talaga, experience lang sa buhay. Although na ma-excited ka rin, pero ano talaga yung sakit talaga na nararanasan mo. Ganun naman talaga sa buhay natin. Pero hindi mo in-expect na ano mas mahirap? Yung dinadala mo yung bata o yung nailabas mo ng bata? Di ba? May mga ganun eh. Sana mas mabigat doon. Yung sentensya o nailabas na siya. Ikaw, Mama Mais, ano sa'yo? Parehas. Kasi pero may ibang nagkamit ng iba. Mas mahirap daw kung nilabas na. Kasi kung nagkasakit siya, kung lumaki siya, at ang mahirap kung nagiging batugan siya, sakit o lumaki. Diba? Kasi ka nagiging pinagalaman ka na. Tapos sabihin pa sa'yo, bakit mo bakit ka na? Ay, grabe. Yun ang mas pinakamasakit. Sabihin tayo, bakit mo pa ipinahanak ay nalalayo yung sa cellphone, yung sa Facebook, mga bata na yan. Grabe na. Bakit mo daw ako ganito gano'n? Pero sa ibang experience na, hindi lang kasi nakapare-parehas. May mga option kasi gano'n. Pero salamat sa Lord sapagkat tayo naman talaga is may Panginoon tayo, kontrolado na ng bagay. Lahat is kontrolado niya. May mga ganong sitwasyon na ang Panginoon patuloy na mag-iingat sa ating lahat. Kaya tuloy lang ang buhay at saka sabi sa Luke 2 verse 7, at ipinanak niya ang kanyang pangayan anak at ibinalot sa mga lapit at inilagay sa isang saban sapagkat wala silang katuluyan sa silid ng mga panahon. Diba? Kaya nga, sa saban na lang si Lord ginawa ipinanganak ay bakit hindi na lang doon sa mga magagandang mga bahay? Ano kaya ang magiging opinion natin doon? Bakit saban pa? Eh, Diyos siya, no? Bakit kaya doon pa? Maraming natanong ganyan eh. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Alam ko yung pastor yan. Ikaw, pastor, anong kumento ko dito? Bakit sa sabsaban pa sila si Jesus ipinanganak ay marami hindi naman doon sa mga ganang bahay? Kayo, ang mga hula, bahala na sa pastor sa buhay. Joke na. Okay. Sino ang mga komento? Yung tamang komento. Okay. Baka ano, boy, boy, ano lang sa'yo, boy. Bigyan na maisip yung boy. Kasi Pasko naman po natin eh. Pasko naman tayo yan eh. Hindi mo ibig sabihin na pag tayo. Susukuran ka ba? Ano ibig sabihin sa'yo? Bakit gano'n? Si Pastor Ilan ang magagad siya kung tama ang sinasabi niya. Kasi alam niya ito eh. Ikaw boy, bakit sa sabsaban si Jesus ipinanganak? Bakit hindi doon sa mga bagay ng bahay? Anong ibig sabihin nito? Anong gusto para nito? Alaga, sinulong ko siya, gaya din nun. Alaga mo. Sino, ano mo ba yan, ano? Kasi mayroon mga iba eh. Ay, ikaw po, ano sa'yo boy? Wala? Okay. Hindi, sinulong ko siya. Ay, ibigay mo sa kanya ba? Para natin sa Loy ko, sige. Kaya sa sabsaban na lang ipinanganak ang ating Panginoon dahil ayaw nilang tanggapin
ayaw nilang tagapin ang ating Panginoon at ang kanyang ama, ang kanyang ina doon sa bahay niyon. Kaya wala silang matutuluyan doon sa ibang bahay. Nandun na lang sila tinagalan sa isang sabsaban. Ngayon, sa ibang mga bagay naman, maraming mga tao na ayaw tagapin ang ating Panginoon. Kaya ang bawat tumanggap sa kanya ay mayroong pagpapala. Okay ba sa'yo, Pastor Ray? Pastor, ano ba sa'yo? Okay. Bigyan mo ng mic sa Pastor, baka mayroon kang i-garagdag. Tama yung lolo kung baka mayroon bang pinaka-the best doon. Tama yung kay lolo, kung baka bigyan pa natin ang sunod sa Pastor. Baka mayroon pa siyang the best, kung baka i-ekran na doon. So, kasi yung season punuan yung sa area niyo, talagang kahit anong hanap nila, walang bakante talaga. Kung baka di ba pag sa hotel, pagka mag-i-inquire ka, ay meron bang bakante? Wala. Kung mabilis na explanation ko, kung may own experience, explanation, yun ay walang bakante. Walang, kumbaga sa hotel, full house. Okay, tama. Tama yun, no? Tama yung sa kayo sa Roland. Ikaw, Ate Ice, baka may dala na. Gano'n na rin. Okay. Sige. Ikaw, Pastor, ano sa'yo? Nasa man ay magandang sagot, di ba? Nung time yun, wala naman talaga ng bacon. Pero ang essence din, kasi si Lord ay hari, tama? Ang ipanganak ay Mesias, sabi ni Isaiah yan, at ibang mga prophet, no? Even si Daniel, nasa kanila yan na kanila inaantay ang mga Diyos na hari, no? Pero that time, ito, ang napakaganda, ang Diyos Ama nag-allow na ipanganak si Jesus sa manger, sa isang ordinaryo, pinaka-ordinaryo, pinaka-mababang uri ng, actually, pinaka-mababa ng uri ng ano yan, kumbaga, kung doon ipapanganak. So, ang logic niyan ay kaya i-reach out ni Lord ang pinaka-ordinaryong tao. Pinaka-ordinaryong tao kasi ang panahon nila niyan, kaya yung mga shepherd, di ba, pumunta sila doon, excited sila dahil yung papanganak na anak, na baby, na ini-expect nila, ito yung baby Jesus na tinatawag, kauri nila. Ang shepherd kasi that time ay napakababa ang uri nila sa time na yan. Ibig sabihin, ikaw, mayaman ka, mahirap ka, ordinaryong tao ka, o napaka-intellectual na tao ka, kaya abutin ni Jesus. Dahil si Jesus mismo, siya mismo ay ibinaba niya ang kanyang sarili hanggang sa pinakamababang uri ng klase ng tao na pwede niyang gawin sa oras. Tama? So, yun ang pinaka... Sa akin, sa tingin ko, kaya yung mga shepherd, napaka-excited sila na pumunta doon. Ay, may papanganak doon. Walang iba, kundi, ano yun, ha? Hindi, kumbaga, kaurin natin yun sila. Shepherd, shepherd. Ang shepherd naman ay mga, ano yun, di ba? Mga pastor, di ba? So, napaka-ordinaryo nilang tao sa panahon na yan. Kaya, walang duda ang pagmamahal ng Diyos sa tao dahil kaya niya abutin kahit sino ba. At kahit yung mga problema mong mga pinaka-deepest point na kayang abutin, arawin ng Panginoon yan para sa iyo. Tama? Sige. Okay, sige. Tama yung sinabi ng Pastor Ray. Dahil, di ba naalala yung sinabi ng Panginoon na sabi niya, nagpakababa ako. Kumbaga nagpakahirap ako para kayo ay, di ba na sinabi niya doon na siya mismo ay nagpakahirap para tayo ay malakas. Kumbaga yung pinakababang uri kasi tama yung sabi ko Pastor Ray kanina na si Lord kasi walang pinipiling tao talaga. Kahit pinakahirap ka man, kaya ka na Lord abutin. Tapos sinabi niya kanina na wala sa pinipili kaya niya abutin ka. Kaya sa mga sabi niya, nagpakadaba ako para kayo ay yung gusto niyo mangyari. Nagpakahirap ako para kayo ay maligtas. Nagsakripisyo ko para kayo ay lahat is maligtas. Yun yung sinabi sa akin ng Panginoon. Kaya nagsisimbolo ito ng
Kahit yung kababaan ng baga, pinakamababa ko rin. Yung simbolo ng pinakamababa ko rin na nagpakumbaba ang Panginoon kahit sa pinakamababa ko na yun. Pero makikita natin yung kung kaano naman siya mula sa pinakamababa ko rin kung paano naman siya inangat ng Ama. Kaya nga, napakabuti halimbawa yung sinabi ng Panginoon na talaga naman sabi na daw na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Lord na sa umpisa is talagang maganda. Gusto ng Panginoon na mag-isip natin na sa ating buhay gusto ng realidad, hindi lang na experience natin is maganda. May mga experience din tayo na parang napakahirap sa buhay natin na para bang sabihin natin na bakit ganito ito, bakit subang ganito ito. Pero yung pinapakita ng Panginoon na yung mga experience mo na yan is transition lang yan. Pero hindi ka talaga kasi doon mananatili sa buhay mo. Talagang makikita natin na mayroon itong pagbabago ng mga ganap sa buhay natin. Kaya nga, sino mag-aakala na yung ipinangasaw sa sabat pala ay magdadala ng kaligtasan sa buong mundo. Diba? Sa pala, kaya nga bakit gano'n na lang ang ginawa niya na sinungkaran na Arthur Rowes? Na bakit itong sanggol na ito ay gusto ko ba? Ano ba ang dala nito? Kaya gano'n na lang sila akong interesado di ba? Kahit na sabi natin sa tatlong pantas, hanapin niyo at ako naman ay pagkapagsamba sa kanya. Bakit kaya gano'n ang nagiging gating sa kanya? Dahil nga matindi talaga ang yung tinatawag na revelation. Matindi talaga yung tinatawag na kasi mayroon na itong prophetic texture mayroon na itong mensahe kung paman sa panahon ni Isaias na yung pangalan sa sagol na lalaki. Diba? Na siya ay tawagin hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Prince of Peace, diba? Almighty God. Kaya yun po ibig sabihin nun. Kaya sa buhay natin, ang pinaka-the best, saan ba dapat ipapalang ng Panginoon? Ipinanganak ng Diyos sa iyo at sa akin. Sa akin na. Yun po yung ibig sabihin. Na kaya ng Diyos kaya nga tayo mismo, sa ngayong panahon na dapat ipapanganak talaga sa iyo si Jesus mismo sa buhay mo. Sa buhay natin at sa puso ng gusto. Yun po yung pinaka-maganda. Yun po yung sinasabi na ito yung tunay na diwa ng Pasko na pagmamahal sa iyo pa na ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Sa mga walang pag-asa, ikaw ang magiging way na para sila ay magkaroon ng pag-asa. Na ikaw ang magpapalakas sa kanila sa mga nanghihina para lakasin mo sila sa mga magitan mo. Bumating sa lahat, huwag natin kalimutan na mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng totoong kaligtasan. Ito yung kaligtasan na walang bayad na kaya naman. Na siya mismo ang nagbayad sa pamagitan ng kanyang dugo na tumigis mula doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung katunayan, ito yung silyado na pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya nga, magbigay tayo, kaya natin magbigay sa ating Panginoon. Isa at sa ating kapwa. Huwag ibang kahit dahil ito yung sabi ng ating Panginoon. Patuloy na magbabala, patuloy na biyaya, kung kaya mo magbigay sa kapwa, huwag ka magsama. Yun lang, tayo po lahat ay manalangin. Father God, tayo Panginoon sa oras ng sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng mga isa. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sapagkat mayroong ikaw, mayroong Diyos na si Jesus na lumigtas, Panginoon, sa iyong mga buhay sa bingit ng kapakapan. At salamat Lord sapagkat ang pagmamahal mo na yan, ito yung pinakamagandang regalo na naibigay mo sa bawat isa. Yung kaligtasan na ibigay mo, Panginoon, na hindi kayang tumbasan ng buong mundo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa iyong mga buhay. At sa iyong mga Panginoon, sa iyong salita, na ikaw mismo ang nagpili sa amin para mas lalo mapalapit sa iyo. At hindi sa lahat, Lord, patuloy mo ingatan ang bawat isa. Ang pag-ibig mo, Lord, ang patuloy na mag-pour out sa bawat isa. Hindi sa lahat, Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy na mag-iingat sa puso ng bawat isa. At ang iyong salita, Lord, ang patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan. Hindi sa lahat, Panginoon, itong mangitinguin namin, Lord, itong magiging daan ng Panginoon. Para kayo, Lord, sa magkapatuloy sa iyo sa magiging Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo lang po napakataas, napapuri at pagsalamat. Sa tanging pangalan ng Jesus, ang lahat po ay masabi ng Amen. Amen. God bless po, Pastor JR. Ayan, so, ano daw yung sabi ni Pastor JR? O, sino nakaalala? Hello? Ha? Si Jesus ay? Si Jesus ay ipinanganak para sa atin. Kaya nga, si Jesus ay dumaan din sa pagiging anak. Kaya naiintindihan natin yung mga anak na ginagawa ang lahat, no? Para maipakita yung pagmamahal sa magulang, para mabigyan ng maayos na